Alam mo yung pakiramdam once ma-observe mo kung paano ang lahat ay may kanya-kanyang bahagi sa iglesia. Mapapaisip ka na ang dami talagang ginagawang mabuti ng Lord. Ramdam talaga yung galaw ng pagmamahal niya sa lahat ng paraan. It's not really about the place, but it is still a home I want to care for dahil dito ako pinapalago ng Panginoon. Kaya, paano pa nga ba ako makakatulong sa burden para sa tahanang to? Meron tayong kapatirang bayanihan. It's our pledges every first Sunday of the month saved for our worship center's financial burdens. Para kay Lord at sa gawain niya to. After all, our giving should always be because we love the Lord Jesus. Kaya maliit man o malaki ang ating maibigay, kung lahat ay nagtutulungan, ito ay magiging makabuluhan. Join us in giving every first Sunday. Bayanihan tayo para kay Lord at sa kanyang iglesia. A blessed morning, church, bride of Christ. Napakagandang umaga po ang nagmula po sa ating Diyos. Amen po ba? Palakpakan naman po natin siya sapagkat siya po ay nananatiling tapat sa bawat isa. And friends, dapat lamang po tayo na magalak. We must rejoice and celebrate, for it is God who holds us and keeps us sa bawat araw po na nagdadaan sa atin. And this morning, as we gather, may isa po tayong layunin. At yun po ay malugod at masamba ang ating banal na Diyos sa kung sino siya. At ianyayaan ko po ang lahat na tumayo. Let us proclaim His greatness, His power, His holiness, and His worth this morning. And let us serve the Lord with gladness and to come into His presence with singing. And magkaroon po tayo ng expectant heart na God will show His glory, His power this morning for He loved us. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal na Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, Lord, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Aming Ama, umaasa po kami, Lord, sa banal na dugo ng aming Diyos, whom you are well pleased, Father. Aming Ama, sa umagang pong ito, Lord God, ay nagpapasalamat po kami, aming Diyos, sa patuloy niyo pong kabutihan, sa patuloy niyo pong katapatan sa bawat isa, aming Ama. Kaya po kami, Lord, narito, Lord God, dahil sa biyaya niyo lamang po, dahil sa habag at pagpapatawad po na meron kami sa inyo, aming Panginoong Jesus. Father God, sa umaga pong ito, aming Ama, binibigay po namin sa inyo ang aming buong buhay, aming buong puso, maging ang aming isipan, aming Ama, sa pagsamba po namin sa inyo. Father, maging masamyong nahandog, Lord God. Maging kaaya-aya, Lord, ang mga buhay po namin sa inyong banal na harapan, Lord. Na sa pag-awit po namin, aming Ama, makita niyo po na iniibig ka namin, aming Diyos. Na iniibig ka namin, aming Panginoong Jesus. Father God, inaasahan po namin, Lord, ang pagkilos niyo po sa umagang ito, Father. Na patuloy niyo po, Lord God, na ipapakilala ang inyong sarili, Lord God, sa aming pong kalagitnaan, aming Ama, so that we may be in awe, Lord, of our worship to you, Lord God. Aming Ama, ikaw lamang po ang ninanais naming maitaas, ang banal niyong pangalan, Lord God, ang aming tinataas, Lord, at dinadakila sa aming kalagitnaan, Father. Be glorified, Lord, and be magnified, Father God. Aming Ama, sa inyo na po namin, Lord God, maingat na ibinibigay ang aming buong buhay, aming buong pagsamba ng may pag-ibig, pasasalamat at pananampalataya sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin, Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Oh Lord, you are here with us, Lord God, and you see our hearts. And we will proclaim your worth, Lord, and your power here in our midst, Lord God. Come on, church, let us clap our hands to our God. We worship you, Father. You are crowned with many crowns and rule all things in righteousness. You are crowned with many crowns, upholding all things by your word. You rule in power and reign in glory. You are Lord of heaven and earth. You are
continue to worship our God. Thank you for your faithfulness in our lives, Lord. There is a higher throne than all this world has known. We're faithful ones from every time. We'll one day come.
sa inyo, aming Diyos. Nais namin, Lord, na maitanghal ang iyong banal na pangalan sa aming kalagitnaan. Dinggin mo, Lord God, ang aming mga puso, Lord, ang aming patlanin, aming Ama. Walang hanggang pasasalamat, aming Diyos, ang nararapat po sa inyo, aming Ama. Banal na Espiritu, tulungan niyo kami, Lord, na sumamba na may pag-ibig sa inyo, aming Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa bawat salinlahi. Noon pa man tanging ikaw ang nariyan lagi. Sa bawat sandali, patnubay mo ang nagwagi. Sa iyong mga mata, kami bukod tangi. Umalot bumagyo, ika'y daw nga naligtas. Sa malitong landas, ikaw pa rin ang tunay na daan. Nagkapalit-palit, mga haring nakaluklok, ikaw ang Diyos na di magbabago. Purihin ang Amang manlilikha, at si Jesus na aming kaligtasan. Espiritong banal aming ginhawa at gabay, lahat ng aming nagawa'y dahil sa iyong kalooban. Ika'y tapat, O Diyos, sa pagsubok at hamon. Bumagyo man, payapa rin sa iyong isang utos. Kahit sumabit ang dilim at takot sa gabi, sinag ng buwan ang ilaw sa aming tabi. Dalangin namin, Diyos, sa'yo aming inaabot. Sa'yo, O Diyos, pananali, handog naming lubos. Bigyan mo po kami kapag
thank you, aming Panginoong Jesus, our victorious King, Lord, who defeated sin and death, Lord Jesus. Oh, we are in awe of you, Father. We thank you, Lord, and we love you, Father. Salamat po, aming Ama, sa pribilehiyong makita ang iyong kaluwalhatian, Lord, ang iyong kapangyarihan, aming Ama. Oh, Father, we thank you, Lord, for your presence, Lord, that brings us joy, Lord, that brings us comfort, Lord God. Salamat, Lord, dahil ikaw ang banal na Diyos na sumasa amin, aming Ama. Oh, Father, we thank you that you are here with us, Lord. We thank you that you hear us, Father. Ikaw ang Diyos na nakakarinig, Lord, at tumutugon sa aming mga panalangin, aming Ama. Salamat, Lord, at iniibig niyo ang bawat isa, Lord. Kaya ipinakita niyo sa amin ang iyong kaliwanagan, Lord, ang iyong kalawalhatian, aming Ama, dahil iniibig niyo kami, Lord God. And that's enough for us, Father, to see thine glory, Lord Jesus. Aming Ama, salamat po sa presensya niyo sa umagang ito, aming Ama. Salamat, Lord, at muli niyo po kami, Lord God. Muling ipinakita niyo, Lord God, ang iyong sarili, Lord, sa aming kalagitnaan, Lord. Thank you for revealing yourself, Lord, to us. How holy, how great, how powerful you are, Lord, and how worthy you are, Lord God. Aming Ama, patuloy na luluhod, patuloy na sasamba at aawit ang aming mga puso sa inyo, aming Diyos, nang may pasasalamat at pag-ibig, aming Ama. Father God, continue to magnify your holy name, Lord, in this church. Continue, Lord God, to show, Lord, your glory and your praises, Father. At patuloy kaming mamamangha at patuloy kaming susunod sa kung sino ka, aming Panginoong Jesus. Thank you, Father. Kayo po, Lord God, ang patuloy na humawak sa bawat isa, aming Ama, maging sa pakikinig po namin, Lord, ng inyong banal na salita. Aming Panginoong Jesus, you are the only way, the only truth, and the only life, Lord God. At salamat, aming Ama, dahil kami nasa Panginoong Jesus. We are also victorious, Father. Salamat po, aming Ama. Patuloy po kami, Lord God, na sasamba at pupuri, Lord God, sa inyo pong banal na pangalan, aming Ama. Patuloy po namin ibibigay sa inyo ang pinakamataas na karangalan, ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba. Tanging sa inyo lamang, aming banal na Diyos, at wala na pong iba, aming Ama. We thank you, Father. All the glory and honor belongs to you alone, our Lord Jesus Christ. We thank you, Lord God, and we love you, Lord Jesus. Lord, ito po ang aming dalangin, Lord, sa matamis at makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Your church will say, Amen and Amen. We thank you, Lord Jesus. You may now all be seated, and let's now prepare our hearts as we listen to His Word. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagyamanin po natin ang dakilang presensya ng Diyos sa ating buhay na Kanyang pinadadama po sa atin. Sa umagang ito ay patuloy po tayo sa ating aralin patungkol po sa aklat ng pahayag o ng Revelation. Matapos po natin talakayin ang 7 iglesia sa Revelation chapter 2 and chapter 3, we will now try to conclude with the message of our Lord Jesus Christ concerning His church. Parang isusuma ko lamang po ito kasi hindi ko po alam kung kalooban ni Lord na itutuloy-tuloy po natin ito hanggang sa Great Tribulation. Dahil, for me, this is a very urgent message of God. Alam po natin na ang Panginoon ay malapit na dumating, malapit na po niya tayong kunin. Ang problema lang po sa ibang Christian ay a few who call themselves ministers are predicting the actual year and day of the end or the day of rapture. At hindi ho nangyari yun noong September 23, 24, 25, which is a direct violation of our Lord Jesus' statement in the Matthew chapter 24, verse 33. Sabi po ng Panginoong Isus, no one knows the time except the Father in heaven. Yun na po yun. Kaya kahit anong malabas na balita,
balita kayo, pero para sa akin, ang istayo po natin yung salita ng Panginoong Hesus. Walang sino mang nakakaalam kung kailan siya darating. Yun po yung totoo. Yung mga tao nagpe-predict. Mag-predict sila, pero prediction lang ho nila yun. Panghuhula. Pero sa atin, ang gusto ng Panginoon ay maging handa po tayo anytime. Ang totoong salita ng Diyos, yung salita ng Panginoon, sa Matthew 24, no one knows the time except the Father who is in heaven. Yun po yung totoo. Ang gagawin lang po natin, maghihintay na lang po tayo, aasa tayo, although andiyan po yung mga signs, but we do not have the time or the exact time or date. Wala ho tayo noon. Hindi alam natin ay ang Panginoon ay may magandang layunin po sa atin. Friends, the book of Revelation, kaya ho ito pinamagatang kapahayagan o pahayag, wala pong nais itago ang Diyos sa atin. Gusto ng Panginoon ilahad ang lahat sa atin, sa Kanyang church. We are His people. Kaya ito po ay revelation, ipinapahayag ng Panginoon ang Kanyang sarili sa atin. At dito makikita ho natin na ang revelation po ay ito ang susi upang makita natin ang nakaraan, ang pangkasalukuyan at ang panghinaharap. The book of Revelation. Kung meron kayong Biblia, let us turn our Bible in the book of Revelation chapter 1, verse 19. Pero bago siguro yun, simulan na natin sa Tagalog ko na ho, babasahin sa inyo, verse 17. Ito ho kasi ay nagpakita ang Panginoong Hesus kay Apostle John sa Patmos. Start yung verse 17. Nang siya'y aking makita, nakita ho ni John sa ang Panginoon, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. I am the first, I am the last. Sa chapter 1 po, sinabi pa rin niya, I am the Alpha and the Omega. Ang ibig sabihin po, may nagtanong sa akin, di ba ang Diyos walang simula? Bakit ang Panginoon meron? Ang ibig sabihin ng Alpha at Omega, ito po yung una at huli. Ibig sabihin, ako lamang ang nakasasakop ng simula at ng wakas. Lahat ng nangyayari sa tao ay sakop ko. Yun ang ibig sabihin na I am the first and the last, or Alpha and Omega. Verse 18, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako ay namatay. Tignan mo, ako'y nabubuhay magpakilanman. At nasa akin ang susi ng kamatayan at ng Hades. Ang susi nasa kamay ng Panginoon, ang karapatan ng kamatayan at kung sino man ang dadalhin sa Hades, judgment o impyerno. Nasa Panginoon po ito. Ito na ho yung ating topic, verse 19. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Mga bagay na nakita at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari. Notice, the past, the present, and the future. Isulat mo ang mga bagay na nakita mo, past, at ang mga bagay ngayon, present, at ang mga bagay na mangyayari, future, pagkatapos ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na ito? Verse 20, ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakikita sa aking kanang kamay at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel. Ang angel po ay messenger or the pastors. Mga pastor na totoo ng Panginoon. Kasi may mga pastor pong peke eh. Na 7 iglesia at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Dito po, nakita ho ni Apostle John ang isang vision. Nagsalita sa kanya, at ang nagsasalita po ay ang Panginoong Hesus. Nakita niya ang Panginoong Hesus lumalakad sa gitna ng 7 ilawan. 7 ilawan, ilawan ay simbolo ng 7 iglesia, sabi po ng Bible. Yung word, makakarinig kayo dito lagi ng 7, it means completeness, pangkalahatan. 7 iglesia, 7 bituin. Bawat iglesia ay binibigyan ng Diyos ng kanyang mga lingkod na ang tawag ay angels or pastors. Kasi ibig sabihin ng angels ay messenger. Ang pastor ay mensahero ng Panginoon.
So lahat ng totoong iglesia ay nilalagyan ng Diyos ng totoong pastor. Yung totoong church. Kasi hindi lahat ng church totoo. Hindi lahat ng pastor totoo. Kaya dito lang makikita ho ang totoo na sinasabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, right, the things which thou hast seen, the past, the things which are, the present, and the things which shall be hereafter, the future. Magbibigay lang po tayo dito ng 3 points, 3 puntos po para makita natin, maunawaan ang pangkalahatang mensahe ng Panginoon sa aklat ng pahayag. Number 1, the things you have seen. Yeah, the things you have seen. Ito yung a living witness, ang Panginoong Hesus po. Pinakita kay Juan kung sino po siya. Jesus has come, He is the lead. Sabi niya, ako ang dating nabuhay at namatay at nabuhay muli at kailanman ay hindi na ako mamamatay. Ito yung una, yung chapter 1 na pinapakita ng Panginoon, the things you have seen. Sa Revelation 1, ang Revelation chapter 1, ito po ay ang pagsasalarawan ng panloob na anyo ng kaluwalhatian ng Panginoong Jesus. Kasi si Apostle John, ang nakita nila noon ay si Jesus po sa anyong tao lamang. Pero dito ipinakita niya kung sino siya talaga. Ito po ay ang panloob na pagsasalarawan ng anyo ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito po, tinugma niya sa 7 churches. Kaya binabanggit ko sa inyo yung 7 iglesia noon. Una, sabi ho niya, He is described in these letters as the one who walks among the churches. Ako ang lumalakad sa kalagitnaan ng aking mga mananampalataya. Na sinabi ng Panginoon, kung meron 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus, sabi niya, ako ay nasa inyong kalagitnaan. Believe me, brethren, right now, ang ating Panginoong Jesus ay narinito sa ating kalagitnaan. Kasi pinangako niya pag may nagtitipon sa aking pangalan, sa pangalan ni Jesus, pinapangako ko, ako ay nasa inyong kalagitnaan. That's why who walks among the 7 churches, andito po siya sa atin. Kaya ang nadadamaw nyo kanina habang worship natin ang Panginoon, ang presensya ho niya. Kino-comfort niya tayo, inahaalin niya tayo. At sabi po sa 7 churches, lagi niya sinasabi, I know your words. Alam ko ang iyong ginagawa. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Alam ko ang mga problema mo. Yun na ho, assurance na po yun, na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay. I am in your midst. Ako'y nasa inyo. Ang ikalawa, pinakilala niya ang kanyang sarili. I am the first and the last. Yung po yung sinabi ko sa inyo kanina. Revelation chapter 2, verse 8. Ako nakasasakop ng panimula at ng wakas. Kaya ito, unti-unti tayo nagkakaroon ng pag-asa. Dahil ang buhay pala natin ay hindi pinababayaan ng Diyos. Andito pala siya sa atin lagi. Kahit anong laki ng problema natin, kasama po natin. And the third, the one who has the sharp double-edged sword. At yun po, Revelation 2:12, siya po ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. And then, fourthly, the one whose eyes are like fiery flame. Ang mata ay parang apoy na naglalagablab. Ang kanyang paa ay parang dinalisay na tanso. Symbolizing po that God knows everything. Alam niya lahat ang ating pinagdadaanan. At siya po, the fine bronze, ay simbolo po ng judgment. Number 5, He has the 7 spirits of God and the 7 stars. Siya po ang may hawak ng 7 espiritu. Pag tinignan po ninyo dito sa Biblia, the 7 spirits, there's only one Holy Spirit, of course. Ibig lang sabihin, lahat ng nangyayari sa buong mundo ay ginagalaan ito ng Holy Spirit. At nakikita niya ang lahat. Katulad po ng 7 bituin na hawak ng Panginoon. Number 6, the Holy and True One. Siya po lamang ang banal at ang katotohanan. And then the Amen and the faithful true witness. Yung po yung 7 churches na pinakita ho na ng Panginoon. Simple lang po, 1 chapter lang po yun, pinakita ng Panginoong Jesus ang kanyang panloob na katangian, kung sino talaga siya. At doon nakikita po natin ang Panginoong Jesus, siya po ang magpakailanman, siya po ang makapangyarihan Diyos, na sinasabi po sa Revelation chapter 1. Okay? Yeah, okay. And then, pangalawa po, Revelation chapter,
Pangalawa po, the things which are. Ito na ho yung present. Ito na ho yung ating time. Yung past, nagpakilala lang ang Panginoon kung sino siya sa atin. Ay kalawa, the things that are present. Siya na po ito. Pangkasalukuyan. Makikita ho natin yung that present is the 7 churches. Yung tinakil po natin noong nakaraang buwan. Chapter 2, chapter 3 speaks of the 7 churches of our Lord Jesus Christ. Ang 7 iglesia, ito po ang pagsasalarawan ng tunay na panloob ng kalalagayan ng iglesia ng Panginoong Hesus. Kasi ngayon, ang nakikita ho ng mga tao, ang church, yung panlabas, yung building, yung mga tao, may guwapo, may maganda, may pangit, etc., may problema, lahat. Pero hindi ho natin nakikita yung panloob na kalalagayan natin. At yung 7 churches, ipinakita ng Panginoon, ito ang inyong kalalagayan. Kaya tinakil po natin yung 7 churches. Yung iba po, for example, Ephesus, okay ang trabaho ninyong problema, hindi nyo na ako mahal. Yung ikalawa naman, mahal nyo nga ako. Ang problema, nangangalunya kayo. Meron kayong ibang sinasamba. Yung ikatlo, kanya-kanyang doktrina. And so on and so forth. Iba naman, akala nila mayaman sila pero mahirap sila. Ito naman ang kinalulungkot ng Panginoon sa ibang church. Ang tawag dito ay the prosperity gospel. May mga church na ang focus ng church ay ang pagyaman ng mga tao. Dito ka umating, yayaman ka. Yung mga ganon, ayaw ng Panginoon yung ganon. Yun na nga ho yung takbo ng mga sa politiko natin kung saan sila yayaman. Kaya lahat ng tao gusto politics. Tumakbo ka mula baba, barangay tanod. Pataas ng pataas ho yan. Doon pa lang sa taas hanggang baba, may korupsyon na ho. Kaya ayaw ng Panginoon ng ganon. Kaya dito, pinakita ng Panginoon, ang 7 churches, ito ang inyo. May mga magaganda, pero may mga pangit din. Kaya pinakita niya ang X-ray vision ng church. Kaya sabi ko sa inyo, nung pinag-aralan natin 7 churches, lahat tayo tinamaan. May tama tayo lahat. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Pinapakita niya ito. Kasi minsan nakala natin okay tayo eh. Pero hindi tayo okay. Kaya ang laging solusyon ng Panginoon sa 7 churches, repent, magsisi ka, balikan mo ang unang mong pag-ibig, magsisi ka sa iyong kasalanan, bumalik ka sa akin, ituwid mo ang landas, ikaw naman papatay-patay ka, ibang sa mga church. Akala mo buhay ka, pero malapit ka na mamatay, walang kabuhay-buhay. Yung isa naman, akala mo mayaman ka, marami kang pera, pero dukha ka sa aking harapan. Yun yung prosperity gospel. Ang tinuturo ko ng church, yayaman ng tao. Yung tao naman, gusto-gustong yumaman. Hindi nila alam, sila na ho yung pinapagalitan ng Panginoon. Yung isa naman, yung last church, Laodicean, maligamgam. Grabe. Yun po yung the second, the things which are ang pagsasalarawan ng tunay na panloob na kalalagayan natin as a church. Kaya sabi ko sa inyo, dito makikita ho natin, He is here right now, sabi ng Panginoon. Jesus shown that in the midst of the churches, chapter 2 and chapter 3, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. The things which are refers to the church age. Yung church age ay from Pentecost, Acts chapter 2, hanggang rapture of the church. By the way, kahit to hindi natuloy ang rapture ng sinasabi ng mga tao, maniwala ho kayo, anytime, pwede mag-rapture. Pwede ngayon, pwede bukas, makalawa. Next year, hindi natin alam. Basta't ang habilin ng Panginoon, no one knows, but be ready. Prepare yourself. Ihanda natin ang ating mga sarili. Ay, doon po. Kaya dito po, totoong literal na church po ito sa Asia Minor noon, pero ito po ay akma sa ating aral, sa ating present o pangkasalukuyang nararanasan. Panawagan po ng Panginoon. They were trying to make sense of their suffering kasi nung panahon na yun, sinulat ni John, ito, ang mga Christian po noon, sa Jerusalem, sa Rome, dito ho sa Turkey, sa 7 churches, dumaranas po sila ng suffering and persecution. Pinahihirapan sila ng daigdig. Hirap na hirap sila sa buhay. Kaya ito sinulat ng Panginoon, pinasulat kay Juan, kung ano po ang dapat gawin kapag dumadaan tayo sa matinding pagsubok.
They were trying to make sense of their suffering despite the reality that Jesus Christ is on the throne. Akala ko ba si Jesus nasa trono? Siya, oo, bakit tayo naghihirap? Yun ang gustong sagutin ng Panginoon. Bakit tayo naapektuhan? Kaya ito, nagbibigay po si Apostle John, ang Holy Spirit, ng comfort sa mga taong dumaranas ng mga iba't ibang uri ng pagsubok. Now, let us go to the life application. The meaning of revelation for us today. Life application po ito. Anong kinalaman ng revelation sa pangkasalukuyang kong buhay? Kasi yun nga ho, nung panahon na yon, yung mga Kristiyano, nahihirapan na sila, inuusik, pinapatay, walang katarungan, kinukulong, inaapi, lahat na ho. Kaya't ang tanong po ng mga tao, why do the wicked prosper? Yung po naman lagi ang tanong noon at saka ngayon. Bakit kung sino pa ang mga salbahe, sila ang yumayaman? Kung sino pa ang mabait, sila ang naghihirap. Hindi niyo ba tinanong yun? Kaya nanggigigil ang mga Pilipino sa ating gobyerno. Bakit ganun? Kung mangurakot sila, sobra-sobra. Kasi po, i-apply ko po ito. Kasi syempre, ano bang kinalaman natin dito? Bakit pinahihintulutan ng Panginoon yun ng ganyan nangyayari sa atin? By the way, hindi lang Pilipinas so ito, buong mundo po ang korupsyon. Pero yung sa atin, grabe. Kaya sa 7 churches, sabi ni Lord, I know your works, I know your suffering, I know your... Alam ko lahat ang nangyayari sa inyo, ang sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, do not be disturbed but by what is happening around us. Huwag po tayo magpa-apekto. Yun ang life application ng 7 churches. Oo, magulo ang mundo. Oo, maraming salbahe, yung mayaman, yung mababait, naghihirap. Totoo po yun. Naalala ko yun sa Psalms chapter 73. Basahin po natin. Starting verse 1. Kasi ito ang tanong ng majority. Yung tanong nyo ho, nangyayari ho ngayon sa mga ating politics, ito ho yung sagot. Dalawa ho ito. Psalm 73 at Habakkuk chapter 1. Pareho sila ng tanong. Tanong din natin ito. Psalms chapter 73, verse 1 and following. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong may pusong malinis. Ngunit, ito ang problema. Ang sarili halos bumagsak, ibig sabihin tisod, sa paghakbang ko'y muntik ng madulas. Bakit? Verse 3, sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga. Sa biglang yaman na mga masama, ni hindi nagdadanas ng anuang hirap, sila'y masisiglat, kataway malalakas. Sa English po, sila'y matataba at malalaki ang mga tiyan. Grabe, describe ito. Kaya naiinis po rito yung author ng Psalms chapter 73. Tulad ng ibang naghihirap ng labis, di nila dinadanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinikwintas at ang dinaramit nila'y pangdarahas. Ang tibok ng pusi walang kasamaan at masasama rin ang nasa isipan. Mga ibang tao ay pinagtatawanan ang yayabang nila. Ang layo ng buhay ay ang pag-aapi sa kapwa nila lang. Diyos mang nasa langit ay tinutungayaw, labis ko mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod, pati lingkod ng Diyos, pati daw po Kristiyano na apektuhan. Sino mang sabi, paniwalang lubos. Ang sabi, ang Diyos walang nalalaman, walang malay, yaong kataas-taasan. Verse 12, pansin nyo. Ang mga masasamang ito'y ang kagaya di kinukulang. Di na nga kinukulang ay naghahanap pa. Pansin nyo. Hindi na nga sila kinakapos, naghahanap pa. Sobrang buhay. Hindi kontento sa kayamanan. Hindi na nga gusto pa kabig ng kabig. Sabi ko parang tinutukoy ng Panginoong Pilipinas. Samantalang ako, yan. Samantalang ako, sabi ho ng author, malinis ang palad,
Hindi nagkakasal at lubos na nag-iingat at akin natatamoy kabigho ang lahat. Diyos, pinagtihis mo ako ng hirap sa tuwing umagay parusa ang gawat. Parang, di ba? Kami, Panginoon, sumusunod kami sa batas. Nagbabahay kami ng buwis. Bakit sila? Hindi sila kontento. Bakit wala silang awa? Bakit kinukuha nila lahat ang pera ng bayan? Matagal na hong reklamo ito, lumang tipang pa. Hanggang ngayon, ganun din po. Anong gagawin natin? Pero tinulungan tayo ng author ng Book of Psalms 73. Sabi niya, verse 17, gayon pa man, sa templo'y doon ko natuklasan. Sa English po, maganda eh. Until I come in the sanctuary of God, which represents prayer. Nung una, balisang-balisa ho siya, apektado siya sa nangyayari sa bansa. Bakit ganun? Sila nagpapasasa, niloloko nilang tao. Panay ang korupsyon. Kami yung nagpapakabait, nagpapakatino, pero bakit kami naghihirap? Until, sabi ho doon, I come in the sanctuary of God, which symbolizes prayer. Ang solusyon, prayer. Ang ibig sabihin ng Panginoon, huwag kang magpa-apekto sa korupsyon ng lipunan. Marami na ho akong nakikitang tao, kahit Christian, apektado na. Nagwawala. Nagwawala na ho sa kalye. Gusto na ho magrebelde. Friends, walang Kristiyanong rebelde. Ayan ang sasabihin ko sa inyo. Kaya ito, until I come in the sanctuary of God, sabi niya, ang masasama ay mapapahamak. Parang sinasabi sa kanya ng Panginoon, relax ka lang, huwag kang magpa-apekto. Mamamatay din yan. Verse 18, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang kaabog-abog, sila'y nawasak, kakilakilabot siya ang naging wakas. Yun po yung Psalm 7. Another, Habakkuk chapter 1, verse 1 to 5. Kasi tanong din po ito ni Habakkuk, Panginoon, bakit yung mga salbahe umaasenso sa buhay? Bakit yung mababait naghihirap? Kaya sabi ko, parehong-pareho yung mga nangyayari noon, tsaka ngayon. Sagot ng Panginoon, huwag kang mag-alala, anak. Papatayin ko rin sila. Hindi, basahin natin. Interpretation. Sabi ho ng Habakkuk chapter 1, verse 2. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo bago ninyo ako dinggin? Bago ninyo ako iligtas sa karahasan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabila-kabila'y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Verse 4, ang batas ay walang bisa, walang pakinabang, at hindi umiiral ang katarungan. Ayan na naman. No justice at all. Ay makakakita kayo. Even in the court, yung may kasalanan, pinapala, yung walang kasalanan, yun ang kinukulong. Sa husgado ay lagi natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Diba? Parang Pilipinas din eh. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Yun ang reklamo ni Habakkuk. Ito naman ang tugon ng Diyos. Verse 5. Pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mangmamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Yan, may gagawin naman para si Lord. Palalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babylonia. Yun na, lulusubin ng Panginoon ang Israel sa pamamagitan ng mga sundalong Babylonian at pagpapatayin sila. Sasakupin sila. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi niyo, huwag ka mainggit sa kanila. Iyaan mo sila. Papatayin ko rin naman sila.
Kasi minsan apektado po ang tao. Gusto na ho natin magwala. Gusto na ho natin pumunta sa kalye. Ang problema, Christian ka eh. Sa Christian kasi, iba ho ang perspective ng Christian sa government. Remember, ang Kristiyano, Romans chapter 13, lahat ng gobyerno o pamunuan ay nanggaling sa Diyos. Magpasakop kayo sa inyong pamunuan. Romans chapter 13. Kahit ang Pangulo niyo si Poncio Pilato, magpasakop kayo. Kahit ang Pangulo niyo si Caesar, di ba nasa Bible yun? Magpasakop kayo. Hindi sinasabi rito magpasakop ka kapag ang Pangulo ay mabait. Hindi, lahat po ng gobyerno galing sa Diyos. Ang Panginoong Jesus na ho ito, Panginoon na ho ito. Nagpapasakop siya kay Poncio Pilato, kay Herodes, kay Julius Caesar. Di ba? Bakit? Kasi ganun, Christian po eh. Wala pong Christian rebelde. Tandaan niyo ho yan. Kahit sa pamilya, kahit sa church, kahit sa gobyerno, lahat ng Christian nagpapasakop. Si Shadrach, Meshach, Abednego, papatayin ni Nebuchadnezzar na hari. O di patayin nyo na lang kami. Niligtas naman sila ng Panginoon. Kaya ulitin ko, walang Kristiyanong nagre-rebelde sa government. Kasi ang gobyerno ay Diyos ang nagtatayo ng government. Basahin ko nga sa inyo. Parang hindi nyo nabasa yung Romans chapter 13. Basahin natin, ha? Romans chapter 13. Verse 1. Let every person be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God. And those which exist are established by God. Lahat ng gobyerno, Diyos ang nagtayo. Therefore, he who resists authority has opposed the ordinance of God. Pag tinibano mo gobyerno, Diyos ang kinakalaban mo. Kaya wala dapat Kristiyano nagdarally sa kalye. Nagre-rebelde. Pwede ho magbigay ng inyong saloobin, pero hindi ka dapat nagwawala. Wala kang planong pabagsakin ang government. Okay? Ito ho, tuloy natin. For rulers, verse 3, for rulers are not a cause of fear for good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God for you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it does not bear the sword for nothing. Noon kasi, ang dalaho ng mga batas noon, espada. Ngayon, ang dala ng mga batas, baril. Kaya may mga baril sila. For just bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath upon the one who practices evil. Ang tanong, paano kung salbahe sila at maabuso? Ang sagot nga ng Biblia, ako ang bahala. May araw din sila sa akin. Ako magdidisiplina kasi ako ang nagtayo sa kanila. Huwag po natin pangungunahan ng Panginoon. Kaya ito ho, tsaka yung Psalm 73, pareho sila. Nung unang galit na galit ho siya sa mga abusado, sa mga nanloloko, sa mga korupsyon. Pero nung siya po'y nanalangin, pumayapa ho siya. Kasi ang sagot sa kanya ng Panginoon, huwag kang magpa-apekto sa mga nangyayari sa iyong kapaligiran. Ako ang bahala. Ito naman sa Habakuk, ganun din. Verse 6, papalakarin ko sa kapangyarihan ang mga taga-Babylonia, ang bansang kilala sa kalupitan at karahasan. Sinasalakay nila ang lahat ng dako ng daigdig upang sakupin ang lupaing hindi kanila. Sabi ko, baka nga sakupin tayo ng China, baka pahintulot ng Panginoon. Kaya lang, magra-rapture muna. Handa yan. Mag-rapture muna bago salakayin. Hindi, pero yun sabi ng Panginoon. Alam ko ang nangyayari. Huwag kayong magpa-apekto. Yun po yung aral. Huwag kang mababagabag sa kanilang kasamaan.
Ako na ang bahala sa kanila. Kinukuha na nga ni Lord ang responsibility. Subalit ikaw ay mamuhay, ito na subalit ikaw ay mamuhay ayon sa pananampalataya mo sa akin. Doon po sinabi ng Panginoon kay St. Paul sa Romans chapter 2 verse 14, I think, that the just shall live by faith. Dito ho kinuha yung sa Habakkuk chapter 2. Ito ang tugon ni Yahweh. Isurot mo ng malinaw sa mga tapyas na bato ang pangitahing ipapahayag ko sa iyo, upang sa isang sulyap ay mabasa agad at maipabatid ito. Verse 3, isurat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo lang. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe. Verse 4. Ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Yung po yung sa English, the just shall live by faith. Ibig sabihin, kahit na gaano kasama ang mga tao sa iyong kapaligiran, kahit salbahe sila, ikaw naman, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sa akin. Yung ibig sabihin, pananampalataya, ipamuhay mo ang iyong pananampalataya ng tama at malinis. Ako nang bahala. Hindi lang sa gobyerno, pati sa ating pamilya. Minsan pag meron tayong kapamilyang kamag-anak na nagwawala, mga salbahe, nangaapi, minsan apektado ho tayo. Gusto natin maghiganti. Hindi na sabi ng Panginoon, relax ka lang. Ako ang bahala. Kaya lang, ando doon po sa Psalm 73, ang susi po, number 1 is prayer. Manalangin ka sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng kapayapaan. Aalisin niya ang iyong bagabag. Manalangin. Tapos sa Habakuk naman, ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong problema. Siya na ang bahala. Di ba? Yun yung Habakuk 2:4 But the righteous shall live by their faith. Kahit na masama o salbahe sila, ikaw naman, patuloy kang mamuhay ayon sa iyong pananampalataya sa akin. Wika ng Panginoon. Magagawa ho ba natin yon? Na kahit naliligiran tayo ng mga taong salbahe, masama, sa gobyerno man, sa pamilya man, sa kapitbahay man, madali ho tayong maapektuhan. At pag naapektuhan tayo, nagagalit tayo. At pag nagalit tayo, nakakaisip tayo ng mga masasama. Gusto natin maghiganti. Pero ayaw ni Lord ng ganun. Di ba sabi nga niya sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hindi ito masama ka, masama rin ako. Hindi ko pwede yun. Gantihan mo ng kabutihan ang kanilang kasamaan. Kaya ayaw po ni Lord, yung nangyayari ngayon sa ating bansa, ayaw ni Lord na nababagabag tayo. Yung ibang Christian gusto na magwala. Kung hindi Christian, okay lang, nasa kalye. Kanila yun rights ho nila yun Pero yung Christian po, yung the sovereignty of God, kaya sabi ni Lord, ako ang nakalipas, ako noon, ako ngayon, at ako ang bukas. Yung present, yung po yung church time, the age of this church. Ano ang gagawin natin? Pagulo ng pagulo ang sanlibutan. Kaya sinabi nila, akong bahala. Sa akin, ang perspective ko rito, akong bahala. Malapit ko na kayong kunin naman Kukunin na po tayo ng ating Panginoon. Friends, believers are called to persevere through suffering. Revelation is not a prediction of escape from suffering. Hindi ho sinasabi ni Lord na takasan natin ang problema. Ang pinagagawa lang ng Panginoon, rather it is a promise of future deliverance and reward for those who remain faithful while suffering. Yung bang nahihirapan na tayo pero tapat pa rin tayo sa Diyos. Yun ang gusto niya. Kahit mahirap tanggapin, let's just be faithful unto God. Kaya dito makikita natin, ang buhay ng Kristiyano po parang bundok po yan. Parang valley, up and down, up and down. At tandaan ninyo, if we do not keep a long-term perspective, we will become quickly discouraged and fall away. Ang buhay natin sa mata ng Diyos ay pangmatagalan.
Actually, eternally. Pero dito sa mundo, pang matagalan. Hindi ho pang maiklian. Christ speak often of endurance in His letter to His 7 churches. Be faithful until death. Hanggang kailan tayo magiging tapat sa Panginoon? The Bible says, hanggang kamatayan. Maging tapat tayo. Are you being affected by what is happening in our country? Pwede magkagulo. Nagwawala na ho ang mga tao. Grabe, sabi nga nila, lahat ng mga nakaupo sa gobyerno, corrupt. Anong gagawin ko? Magwawala na ho tayo? Hindi. Just pray. Kaya Romans 13, ipanalangin natin ang mga nakluklok sa pamahalaan. Kahit salbahe sila, Diyos na ang bahala sa kanila. Ayaw lang ni Lord na maapektuhan yung ating buhay sa kasamaan ng sanlibutan. That's why the book of Revelation, Christ ended all the messages to the 7 churches with, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito po yung present. Kasi yung present nito, 2 chapter po ito eh. Chapter 1, yung past. Isulat mo kung sino ako, ang panloob na anyo ng Panginoong Hesus. Chapter 2 and chapter 3, ang totoong kalagayan ng iglesia sa panloob na hindi nakikita ng tao liban sa Diyos. Kaya kita ni Lord ang ating panloob. Magmula ho yan ng Pentecost hanggang rapture. Church, remember, pag sinabing church, ito po yung pakakasalan ng Panginoon pagkatapos ng rapture. Tayo ho yun. Koleksyon ng mga mananampalataya magmula ng Pentecost hanggang sa rapture. Ito po yung mga taong nagmamahal sa Panginoong Hesus. Kasi kasalan po pinag-uusapan dito. Hindi ho kaligtasan. We're not talking about salvation. Napakadali ng kaligtasan eh. Tanggapin mo lang si Jesus ng bukal sa puso. Na siya'y namatay sa krus para sa'yo. Ligtas ka na. Ang problema, saan ka dadamputin ng Panginoon? Sa rapture o sa Great Tribulation? Kasi sa Great Tribulation, marami ring taong iniligtas ng Panginoon dahil sumampalataya. Pero ang 7 churches ay napaka-strict. Dahil ito po ang mga mananampalataya church na pakakasalan ng Panginoon. At be sure, if you are Christ o Christian, as a church, member of the church of our Lord Jesus, tiyakin natin, mahal na mahal natin ang Panginoon. Dahil hindi magpapakasal ang Panginoong Hesus sa sinumang taong hindi nagmamahal sa Kanya. Ang pakakasalan lang po ni Lord, yung mga Kristiyanong mahal na mahal siya. Kayo, alam niyo yan. Kasi lahat tayo halos may mga asawa na. At yung iba mag-aasawa pa lang. Hindi tayo maaari magpakasal sa taong hindi tayo mahal. Yung gusto natin, mahal natin siya, walang problema ron. God loves us so much. The problem is, hindi lahat ng tao nagmamahal sa Diyos. That's the problem. Kaya kahit na mahal ng Diyos lahat ng tao, pero hindi naman siya mahal ng lahat ng tao. So pinipili lang ni Lord yung mga nagmamahal sa Kanya. Ito, pakakasalan ko ito, mahal na mahal ako nito. Ito, pakakasalan, mahal na. Lahat ito, kaya ito ang church na pinipili ng Panginoon. Kaya ibig sabihin ng church, the called out ones. Ang mga hinirang, pinili ng Diyos at tinipon. Kung may 2 o 3 o higit pa na nagkakatipon sa pangalan ni Jesus, yun ang church. Kaya't ang Panginoon naririto sa atin. Sabi nga ni Pablo, tayo ngayon ang tinaguriang kasintahan ng Panginoon na planong pakasalan pagkatapos ng rapture. Yan po yung present na mangyayari po sa atin. Kaya pinakihintay po natin ang rapture. Then thirdly, ito ang panghuli, things which shall be hereafter. Ito naman ang mga mangyayari. Chapter 4 na, kasi chapter 1, pagpapahayagan ng Panginoon sa kanyang panloob na anyo. Chapter 2, chapter 3, ang kapahayagan ng panloob na kalagayan ng mga Kristiyano. Nilantad ng Panginoon, binulgar niya ang ating kahinaan. Ang solusyon, repentance. Chapter 4, it is the rapture of the church. Basahin natin. Hindi, mamaya ko. Sige, basahin muna natin. He is coming again. Dali lang po, iano ko lang po.
Basahin ko lang ito. Isisingit ko lang po ito sandali. Kasi, ang pagsasalarawan ng, chapter 4 ay ang pagsasalarawan ng trono ng Diyos sa langit. Puro pictorial ho ito. Kaya yung chapter 2, 3, church po ito, nakafocus ang camera sa lupa. Tayo ang pinapakita ron. Pagdating sa chapter 4, yung camera, pinuko sa langit. Ano itsura na lang? Ito na ho, chapter 4. Ito, basahin ko sa inyo, ha? After this, ano yung after this? Pagkatapos nito, yung sinundan po noon, chapter 2, chapter 3, after this, after the church, pagkatapos ng panahon ng church, ang church po may hangganan. From Pentecost to rapture. Pagkatapos ng rapture, wala nang church sa mundo. Hindi na siya binanggit sa chapter 4 hanggang chapter 20. Kaya sabi rito, after this, meaning after the church, I look and behold a door standing open in heaven. And the first voice which I had heard, like the sound of a trumpet. O, di ba? Trumpeta. Pinakihintay natin yung tunog ng trumpeta para mag-rapture eh. Pagkatapos ng church, nakarinig suwan ng animoy trumpeta. Speaking with me, saying, come up here. Halika rito sa ita. Pumanig ka na rito. Palagay kayong trumpeta. Makakarinig ko, mga totoong by the way, ang makakarinig lang po ng trumpeta ng rapture, yung mga Christian lang. Yung hindi Christian, wala silang maririnig. Magugulat na lang sila, lahat ng Christian wala. Maiiwan yung mga damit. Kasi nakaputi, papalitan tayo ng katawang hindi nabubulok. Kaya nakakarinig lang mga Christian. Parang may narinig ka bang trumpeta? Ko rin, ikaw. Ikaw, wala akong narinig. Hindi ka Christian. Narinig ko yung bigla ho. Ano mo yung trumpeta, sabi ho roon. Saying, come up here and I will show you what must take place after these things. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was standing in heaven, and one sitting on the throne. Immediately. Kasi ang rapture po, sa isang kisap mata. Ang rapture, hindi ho yung dahan-dahan kang lilipad. Hindi ho. Isang kisap mata. Isang kisap mata, isang iglap ng mata, wala ka na kagad dito, nasa langit ka na. Nasa himpapawid, nakadamit na puti, sasalubungin ng Panginoon. Yan po yung pagsasalarawan ng trono ng Diyos sa langit. Kaya in chapter 5, ito po yung pagsasaliksik. Mamaya ko natutuloy yung chapter 4. Chapter 5, ang pagsasaliksik ng karapat-dapat na humatul sa tao, coronation and authority, at ang pagsulyap ng pagsamba ng mga anghel ng Panginoon sa langit. In chapter 5 po, it is all about worship. Kung luluubin ng Panginoon, pag tinakil natin ang Revelation chapter 5, it is all about worship. Ang talakayin po ng chapter 5, worship. Sabi ko, ay, naku, sarap naman. Worship. How can we worship God in heaven? Dito lang, saya-saya na ho natin inaawitan si Lord. Tuwan-tuwa na ho tayo. How much more? Pag nasa langit na tayo, worship po yun. And then chapter 6, in chapter 6 po, ito na ho, the removal of the seal of judgment, for judgment, entering the great tribulation. Yan na ang pinakamasaklap, nakakatakot na pangyayari sa balat ng lupa, magaganap sa Revelation chapter 6. Pagtanggal ng unang selyo, kabayong puti, Antikristo. Pagtanggal ng ikalawang selyo, pulang kabayo, digmaan. Pagtanggal ng ikatlong selyo, kabayong itim, taggutom. Ikaapat na selyo, kabayong payatot, kamatayan. Simula pa lang ho yun ng selyo. Wala pa ho doon yung 7 trompeta. Kasi 7 ho ito eh. There is 3 series of judgment during the Great Tribulation. Ang 7 selyo, ang magpapatayan, tao sa tao. Kaya nga digmaan. Ang papatay sa tao, tao rin. Patayan ho ito, hindi lang digmaan. Nakawan, kanya-kanya. Kasi wala ng pag-ibig, wala yung church. Wala ng Christian. Pagkatapos ng 7 selyo, 7 trompeta. Ang 7 trompeta naman, ang papatay sa tao ay ang angel of God at saka mga demonyo.
Remember, pakakawalan ng Panginoon lahat ng demonyo nakabilanggo. Kakalat sa buong mundo. Grabe, ngayon ko konti demonyo ang sama-sama na ng panahon. Lalo na pag pinakawalan lahat yun. Pero ang tao, hindi basta-basta mamamatay. Totorturin lang sila. And then, pagkatapos ng 7 trumpets, the 7 bowls, plagues, and nature ang papatay sa tao. Friends, the remaining 19th chapter, the third division in Revelation chapter 4, verse 22, are prophecy, things which shall be hereafter. Ito ang mangyayari pagkatapos ng rapture. Great tribulation. Kung loloobin lang ni Lord, itutuloy natin. Pero kung hindi, sa akin kasi, importante yung message ng 7 churches. At saka, conclude ko lang po ito para bago man lang mag-rapture, dahil malapit ng rapture, alam natin kung saan tayo o kung sino tayo. Diba? Only God knows the future. Ang demonyo hindi niya alam ang future. Si Lord lang nakakaalam. Kaya dito, understanding this 3 division is our golden key to Revelation. I will conclude with this. In a depth study of Revelation reveals 7 major events to come. Number 1, ang susunod na mangyayari, rapture, yun na nga kaya yung iba nag-declare na, nag-set na ng date, mali po yun. Hindi natin alam kung kailan. Jesus said, no one knows except the Father in heaven. Paniwalaan natin yung salita ni Lord, hindi ho yung salita ng kung sino-sinong pastor. The rapture of the church, ito yung departure of the saints. Yung after this, after the 7 churches, I look and behold, a door standing open in heaven. Yun na yun. Tapos nakita ho niya ang langit. We who know Christ are here on earth, we're in heaven, experiencing the Bema Judgment. Yung Bema Judgment, pagtapos ng rapture, bigayan po ng gantimpala, reward. Yung mga ginawa ho natin dito dahil sa pag-ibig kay Kristo, may reward po yan. At pagkatapos po ng giving ng reward, marriage of the Lamb, kasalan sa langit. Habang nagkakaroon ng pagdiriwang sa langit, bigayan ng gantimpala at kasalan, sa lupa naman ay nagkakaroon ng matinding kapighatian. Great tribulation. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 24, hindi pa ito nangyayari ni minsan. Ngayon lang yung mangyayari ito. Napakahirap. Hindi ko alam kung papahintulutan ni Lord na talakayin natin yung Great Tribulation. Kasi wala naman tayo sa Great Tribulation dito eh. Kaya lang, just make study lang, tingnan natin, grabe pala. Hindi ka mangyayari kapag naiwan yung isang tao sa Great Tribulation. Na habang tayo po ay pinili ng Panginoon. And then after po, so number 1 mangyayari, the rapture of the church, and then the rise of the beast. The rise of the beast. The devil's deception. Revelation chapter 13 na ho yan, dire-diretso na ho yan. Kasi wala na ho ang church, kaya ang beast po, ang Antichrist ay susulpot. The Bible says in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 8, hindi susulpot ang Antikristo hanggat ang church ng Panginoon nasa lupa pa. Yan na naman yung mga pastor. Nagtuturo, ito ang Antikristo. Sabi, dito pa nga ang church eh. Pag wala na tayo sa church, wala na tayo sa mundo, nag-rapture na, tsaka lang magpapakilala ang Antichrist. Kaya huwag niyong hahanapin ang Antichrist. Kung gusto niyo makilala ang Antichrist, magpaiwan kayo sa rapture. Makikilala nyo. Pero pag ikaw ay Christian, kasama ka sa rapture, hindi mo na makikilala ang Antichrist kung sino. At hindi po ako interesado. Mas interesado ako makilala ang totoong Kristo, hindi yung Antichrist. Gusto ko makilala ang Panginoong Hesus ng lubusan. Mga tao, sabi ko, Lord, anong klase mga Christian ito? Iba, abalang-abalang, nahanap, sino pang Antikristo? Sabi ko, sayang ang oras ng pag-aaral. Ang aralin mo na lang si Kristo. Alamin mo ang totoong Panginoong Hesus, wag yung Antichrist. Kasi the Bible says in 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 to 8, the Antichrist will not reveal. Kasi tayo po ang pumipigil eh. Para magpakilala ang Antichrist, pigil na pigil po. Hindi pa pinapayagan ng Holy Spirit na lumabas ang Antichrist. Pero pag umalis ang church, the Holy Spirit will allow. Sige, magpakilala ka na kung gusto mo. Yan na. Pistok na ho yan sa Middle East.
Pero yung pistok na yun, kunwari lang ho yun. Dahil magpapakilala siya na siya ang dapat sambahin ng tao. The rise of the beast. And then number 3, the great tribulation, devastation of the earth. Yun na ho, tuloy na ho yun. And then finally, to the battle of Armageddon of the beast and his armies, Revelation chapter 19. Friends, tuloy-tuloy po ito kung papahintulutan ng Panginoon, pero ito po yung aral sa atin. I will end with this. The most important question for us today is, where will you be? Saan tayo pupunta? Masasama ba tayo sa rapture o maiiwan sa Great Tribulation? Ang tanong, when God created us, He made you in His image. Tandaan ho natin, pinag-aaralan natin ito sa systematic theology. Man was created by God in His own image. Yung image ng Diyos, hindi po yung literal ng muka. Yung image ng Diyos, ito po yung panloob na ang tao ay nilikha ng Diyos na banal, matuwid, mabait, matino, etc. At may habang buhay. Kaya lahat ng taong nabubuhay sa balat ng lupa ay merong buhay na walang hanggan. Na saan mo gugugulin ang buhay na walang hanggan? Sa langit o sa impyerno? Kasi ang impyerno, buhay na walang hanggan din na masusunog ang tao pero hindi sila mamamatay. Sa langit naman, buhay na walang hanggan din, makakapilang ang Panginoon dahil wala rin kamatayan. That's why every human being will have an eternal life. Buhay na walang... Ang tanong lang, saan mo gugugulin ang buhay mo sa kabilang buhay? Halimbawa, namatay ka na o kaya dumating na rapture. Saan ka kaya? Sa langit, buhay na walang hanggan, o sa impyerno, buhay na walang hanggan din. Kaya sabi ng Bible, ang lahat ng tao sa impyerno, masusunog, masasaktan, iiyak, pero magpasawalang hanggan ang torture na dadanasin nila ron. Your soul will be in existence forever somewhere because we are made in the image of God. Thanks be to God. Kaya hindi totoo yung kapag patay ka na tapos na buhay mo. Hindi. Pag namatay ng tao, yung pala nagsisimula ang iyong buhay na walang hanggan. Ang tanong lang, saan mo guguguli ng buhay na walang hanggan? Sa langit o sa impyerno? Right now, God is making new heavens and new earth para ho sa atin. Meron po tayong buhay na dapat ipamuhay. Meron tayong kamatayan na dapat paghandain. Meron tayong paghukom na dapat harapin. Is it Bema Judgment or Great White Throne Judgment? Parehong judgment po yun. Yung Bema Judgment, bibigayan ng gantimpala, awarding. Yung Great White Throne Judgment, hahatulan ng Panginoon bago itapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Doon na ang tao magpakilan-kilanman. Dahil ang tao ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Grabe ho, no? At saka yung tao ho, sa impyerno, meron din silang katawan. Sabi nga ng Bible, sa ngayon po, ang dagat-dagatang apoy ng impyerno, wala pang laman. Pero yung impyerno, yung pinakita ko sa Luke, yung impyerno, may laman na. Yung mga taong hindi Christian sa impyerno. Sabi ng Biblia, ang kauna-unahang taong ilalagay ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno ay ang Antichrist at ang false prophet. Ilalagay sila ron ng buhay. Tindi, sabi ko, grabe. Buhay tatapon sa impyerno. Para ka kumuha ng manok na buhay na nilagay mo sa kumukulong tubig. Tapos hindi na mamatay. Puro aray. Puro gano'n. Magpasawalang hanggan. Puro sakit ang madadama. Tapos ng Great White Throne Judgment, susunod na yung mga tao. Pati si Satan, syempre kasama na huron at ang lahat ng kanyang kampon. Pag nakita ho ninyo ang dagat-dagatang apoy ng impyerno, wala hong taong nakatawa ron. Hindi totoo na ang diablo na sa impyerno, humahalakak may dalang tinidor. Hindi ho ganon. Sa Bible, ang impyerno yung talagang ginawa ng Diyos para kay Satan at sa kanyang mga kampon. Lahat ng demonyo ho ron, nag-iiyakan.
Kaya yung nababasa nyo sa comics o sa mga pelikula, yung demonyo nasa impyerno, may nakagano. Parang hindi sila nahihirap sa apoy. Samantala yung mga tao, hirap na hirap. Parang nga sa kanila yung impyerno eh. Yung tao sumama lang kasi ayaw nila sa Diyos. Kaya lahat ng nilagay ng Panginoon sa impyerno, iyak ng walang katapusan. Magsisi man sila, huli na ang lahat. Kaya ang pagsisisi ay hanggat ang tao ay nabubuhay lang. Pag namatay ka na, tapos na ang panahon ng pagsisisi. Kahit ipanalangin ka ng ipanalangin ng iyong kamag-anak, wala nang saysay. Dahil ang kaligtasan ay hanggat may buhay. Kaya tayo ganun. Ako, ang dami ko na experience na ganyan. Yung mga taong namamatay na hindi Christian, pinapatawag ho ako. Sige na, pastor, sabihin mo nga sa tatay ko, tanggapin si Lord. Hindi, nung buhay yan, sinisharean ko, pinagtatawanan ako, galit pa nga sa akin eh. Tapos ngayon pupunta ako sa kanya, hindi, pupunta naman ako, alang-alang sa Christian. Sinisharean ko, mahal po kayo ng Panginoon. Ganun lang siya. Ako, pinagkakatiwala ko na lang kay Lord. Sana nga, maligtas. Pero si Lord lang po ang nakakalam. But as for us, Christian friends, the Christian life is one of mountains and valleys. If we don't keep long-term perspective, we will become quickly discouraged and fall away. Kaya dapat long time yung ating perspective sa buhay. Hanggang kailan ako magtitiis? Sagot ng Biblia, hanggang kamatayan. Endurance po ito. He who will be faithful until death. Yan. Ang magiging tapat sa akin hanggang kamatayan ay bibigyan ko ng gantimpala. Di ba? Kaya yun po yung last word sa Revelation 22. The last word in the Bible are an invitation. Whosoever is athirst, let him come and take the water of life freely. Hindi, no? Ang Panginoon walang ginawa kundi mag-imbita ng tao. Kali kayo sa akin, kayo mga nahihirapan sa buhay, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko yung kapangyarihan. Matthew chapter 11, verse 28. Ito, revelation na ho, ito tapos na. Bago mangyari ang Great Revelation, nag-invite na naman, nag-anyaya na naman ang Panginoon. Whosoever is athirst, Revelation chapter 22, verse 10 to 17 ho yan. Let him come and take the water of life freely, walang bayad. And then, the last prayer in the book of Revelation is this. Even so, come quickly, Lord Jesus. Amen. Friends, that is the future. Kaya pinakita ho dito ang past, ang present, at ang future. We are now in the present. Wala pa ho tayo sa future. Wala pang Great Revelation. Pero ipaghandaan na natin ang ating buhay. Kaya ang tanong ko sa inyo, saan niyo gustong gugulin ang inyong buhay na magpasawalang hanggan? Kaya dito, matapos sabihin ng Panginoon ang kalagayan ng 7 churches, which is each one of us, lahat tayo may depekto. Lahat tayo may tama sa 7 churches. Even I myself, may tama. Pero siyempre, lumalapit tayo sa Diyos. Nagmamakaawa, humingi ng tawad, at higit sa lahat, ibinibigay natin ang ating buhay kay Kristo. Siya na po ang bahala sa akin. Amen? So, friends, the lesson today, do not be affected by what is happening in our world. Huwag kayong magpa-apekto sa mga politics. Kung may alam kayo mga korupsyon, hayaan nyo lang, pag-pray nyo na lang sila. Sana ako ganun eh, sana magsisi. Si Zaccheo, nung dinalo ng Panginoon yung bahay, sabi ni Zaccheo, Panginoon, lahat ng niloko ko sa tao, ibabalik ko sa kanila na makaapat na doble. Hindi, sabi ko, grabe. Ito yun, sabi ko, illustration. Samantala yung mga Pariseo na kunwari religyoso, ayaw magsisi. Kaya nangyayari sa atin, nakikita ko sa Bible. Sabi ko, Lord, sana maging Zacchaeus ang aming mga pamunuan. Kasi si Lord, alam niya si Zacchaeus, manloloko. Kurap din ho si Zacchaeus. Naalala niyo niya sa Book of Luke? Kurap ho siya.
Siya po yung nagkakolekta ng buwis. BIR. Nagkakolekta po siya ng buwis. Pagka nagkakolekta ng buwis, binubulsa niya. Yan si Zacchaeus. Pero nung dumadaan ng Panginoon, ito si Jesus, balita ko, ito raw ang aming Messiah. Ang dami niyang pinagaling, ang daming himalang ginawa. Tapos nakatinginan sila ng, Zacchaeus, pupunta ako sa bahay niyo ngayon. Uwi ka si Zacchaeus, nilinis yung bahay, may bisita ako. Pagdating ng Panginoon sa bahay niya, Panginoon, welcome. Pero makasalanan ho siya. Lord, lahat ng niloko ko, ibabalik ko na makaapat na doble. Kasi corrupt po si Zacchaeus. Kaya sabi ng Panginoon, sa araw na ito, ang kaligtasan ng Diyos ay dumating sa bahay mo. Ay, ligtas si Zacchaeus. Saved by the bell. See? Kaya lang, wag ho tayo matataranta, wag ho tayo magagalit sa kanila. Ang prayer natin, sana mamulat sa katotohanan. Sana, Lord, magsisi. Sana mag-alakas sa chaos din sila. At alam ko, Lord, hindi niyo kami pababayaan. Ayaw po ni Lord na mabagabag tayo sa nangyayari. Baka meron pa nga ho iba inatake sa puso dahil po sa nangyayaring ganyan. Grabe. Tayo ho, just pray to God. Siya ang may control ng lahat. Let us please bow down in prayer. Mahal naming Ama, maraming salamat po sa pag-ibig niyo sa amin na walang humpay na aming tinatamasa mula po sa inyo. Ama, ang aming bayan ay aming inilalapit sa inyo. Patawarin niyo kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Hinihingi namin, Ama, ang konbiksyon ng Espiritu Santo sa bawat isa po sa amin, lalo na sa inyong sa pamahalaan ng aming bansa. Magmistulang sa kayo, Panginoon, ang pamunuan. Tanggapin ang kasalanan at magsisi. At tanggapin ang Panginoong Hesus sa kanilang puso. Tulungan niyo po ang iglesia ninyong ito, Panginoon, ng Eastern Light Ministries. Ang mga Kristiyano na nanonood. Na huwag po maapektuhan sa mga nangyayaring kaguluhan sa daigdig. Bagkus ang aming pananaw, O Diyos, ay nakatuon lamang sa inyo. Kayo, Panginoong Hesus, ang Alpha at Omega, ang nakasasakop ng simula at wakas. Kontrolado niyo po ang lahat. Kanya po payapa ang aming mga puso na hindi niyo kami pababayaan. Hinahantay lang namin, Panginoong Hesus, ang pagdagit niyo sa amin ayon sa inyong ipinangako sa 1 Kapitulo 14. Naaalis kayo upang ipaghandaan niyo kami ng aming matutuluyan. At muli niyo kaming babalikan. Kayo mismo, Panginoon, na nagsabi, susunduin niyo kami, Panginoon. At yan ang aming inaasahan. Babalikan niyo kami upang dalhin sa kalangitan kung saan pinagtayuan niyo kami ng kanya-kanyang tahanan sa langit. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi maapektuhan sa kaguluhan ng mundong ito. Bagkus ay manalig sa inyo at mapairal na ang mga mananampalataya ay laging mabubuhay ayon sa kanilang pananalig sa inyo. The just shall live by faith. Ama, salamat po. Ingatan niyo ang Eastern Light Ministries. Huwag niyo kasi pababayaan. Tugunan niyo ang kanilang mga pananalangin. Ang mga may problema sa kapwa, huwag maapektuhan. Ipinauubaya namin sa inyo ang aming mga buhay at ang kahihinatnan ng aming mga problema. Narito kami, Ama, nagpapasakop sa inyo at ibinibigay sa inyo ang aming buhay at puso. Ama, tanggapin niyo rin po ang aming handog ng tithes and offering, love gifts, pledges. Sa aming pagbibigay na ito, Ama, ay magkaroon kami ng tunay na pusong may kagalakan. Sapagkat kami ay nagiging bahagi ng inyong gawain dito sa lupa, ng gaya ng sa langit. Di man kami makapaghayag ng inyong salita, subalit, Ama, tanggapin niyo ang mga makakayanan po namin maibigay sa inyong kaharian. Binibigay namin ito ng taos-puso ng may pag-ibig sa inyo at sa inyong iglesia. Ingatan niyo sila at dinggin niyo po ang kanilang pananalangin. Basbasan niyo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Let's give a clap offering to the Lord.